Manalangin po tayo. Banal naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig sa amin. Kahit nung kami ay namumuhay sa kasalanan at malayo sa iyo, nahabag ka po. Nahabag ka po sa amin at salamat din po dahil ang Panginoong Hesukristo ang umako ng parusang nararapat sa amin. Sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus, napatawad ang aming mga kasalanan at natanggap namin ang kaligtasan. Dahil sa iyong habag at biyaya, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, ipinaalam at pinaunawa mo sa amin ang biyayang ito. Salamat sa biyaya ng pagsama at pagtulong sa amin, sa gayon hanggang sa nalalabi naming buhay ay makapamuhay kami bilang mga anak ng Diyos para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Mapagmahal at banal naming Amang Diyos, sa mga oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harapan mo. Salamat po sa pagpapahintulot na purihin namin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, pag-aralan ng iyong salita at magkaroon ng fellowship kasama ng banal na kapulungan sa Panginoon. Panginoon, naniniwala po kami na kasama ka namin sa mga oras na ito. Dalangin namin na patuloy mo kaming gabayan at ingatan. Hawakan mo kami sa iyong mga kamay at tulungan kaming mamuhay ng tapat bilang iyong mga anak. Patatagin mo rin kami sa pamagitan ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Idinadalangin din namin ang mga iglesia at mga kapatid sa buong mundo na patuloy na naninindigan sa pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan mo po sila ng lakas, gabay at pag-iingat upang may pagpatuloy nila ang gawaing ipinagkatiwala mo sa kanila. Panginoon, salamat sa iyong salita na gumagabay sa amin araw-araw. Tulungan mo po kaming maunawa ng iyong kalooban at sundin ng iyong mga utos. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon at tulungan kaming mamuhay ng tapat bilang iyong mga anak. Nawa ang aming buhay ay makapagbigay luwalhati sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Patuloy mo po kaming akayin sa pamagitan ng iyong salita at ng Espiritu Santo. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Hindi ninyo kailangan pumalakpak. Gayunpaman, kapag umaawit ang choir tuwing linggo ng umaga, dapat ninyo itong pakinggan na may pusong nananalangin. Kung paanong na-appreciate ninyo ang mensahe ng himno, alalahanin ninyo po na ang mga lyrics nito ay naglalaman ng mga panalangin, mga patotoo, at mga pagpapahayag ng pananampalataya tungkol sa kung paano dapat na mamuhay ang mga Kristiyano. Kaya pakinggan ninyo ito ng mabuti na may pusong nananalangin at kunin ninyo ang mensahe sa inyong puso. Hindi kailangan palakpakan. Ngayon, buksan natin ang mga kasulatan. Sa mga kasulatan, buksan natin sa ating mga Biblia. Sa Roma chapter 14. Roma chapter 14, babasahin ko mula verse 7 hanggang 9. Roma chapter 14. Simulan natin sa verse 7. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ngayon, mula sa talatang ito, pag-aralan nating sama-sama sa ilalim ng pamagat na pamumuhay para sa Panginoon. Sa binasa natin, sinasabi, walang sino man sa atin. Ang salitang sa atin
Ito'y tumutukoy sa mga ligtas na born-again Christians, sa lahat ng brothers at sisters sa church. Kabilang ang mga kapatid na nagtitipon dito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Totoo po ba? Totoo? Ang katotohanan na hindi kayo makasagot ng may kumpiyansa ay nagpapakita na maaring may problema. Ang buhay ng isang born-again Christian ay hindi lang iba mula sa buhay na ipinamuhay natin bago tayo naligtas, kundi lubos din itong hiwalay mula sa buhay ng mga tao sa mundo. Ito ay buhay na hindi maisip ni maunawaan ng mga tao sa mundong ito. Kaya gaya ng sinabi dito ni Apostol Pablo, tayo na mga naligtas at naipanganak na muli, tayo na mga nakatanggap ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at nagtataglay ng tiyak na pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos, ay may layunin sa buhay ng ibang-iba mula sa mga tao sa mundong ito. Ang Diyos ay may layunin sa pagligtas sa atin. At sinabi na sa atin ng Biblia kung paano dapat mamuhay ang Kristiyanong ipinanganak ng muli. Kaya tayo na mga naipanganak ng muli ay maaring sabihin na walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Ang taong hindi naunawaan ang biyaya ng Diyos ay sasabihin na mabubuhay para sa kanyang sarili at mamamatay para sa kanyang sarili. Gaano man siya namuhay, lahat ay nakasentro sa kanyang sarili. Nabubuhay siya sa anxiety, pag-aalala, takot at kalungkutan. At nabubuhay lamang siya para sa mga pagnanasa ng kanyang laman. Subalit para sa mga Kristiyano, hindi na ganito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay. Ngayong bilang mga Kristiyano, dapat nating suriin ng tapat ang ating mga sarili sa liwanag ng talata na ito at pag-isipan kung talaga bang tumutugma ito sa ating mga puso, buhay at mga gawi. Hindi ako nabubuhay para sa aking sarili. Hindi rin ako namamatay para sa aking sarili. Kung nabubuhay ako, sa Panginoon ako nabubuhay at kung ako ay mamatay, sa Panginoon ako mamamatay. Dahil ako ay sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi ako. Ang Panginoon ay ang Panginoon. Bago tayo naligtas, iniisip natin na ang katawan na ito ay mula sa ating mga magulang. Subalit, pagkatapos nating maligtas, sinasabi sa unang Korinto, chapter 6, verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Hindi natin tinanggap ang katawang ito mula sa ating mga magulang, kundi sa Diyos. Sinabi rin sa awit na ang Diyos ang siyang naganyo ng ating mga katawan at nagdisenyo ng lahat ng mga bahagi nito. Ang mga magulang ang nagsilang sa atin, pero sa paanong paraan nila tayo malilikha? Dumating tayo sa mundong ito sa pamagitan ng ating mga magulang. Subalit, ang lumikha sa atin ay ang Diyos. Sa mga awit 139, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina ako iyong hinabi. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kung isa sa alang-alang natin yung katawan ng tao, maunawaan natin kung gaano ito kakilakilabot at kamangha-mangha. Sino nga ba ang lumikha nito? Ang Diyos. At hindi lang tayo nilikha ng Diyos, kundi nahabag din siya sa atin.
Iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan at mula sa walang hanggang paghatol, pagkawasak at parusa sa impyerno na naghihintay sa atin pagkatapos ng kamatayan. Pinasan ni Jesus ang sumpa at ang paghukom na nararapat sa atin. Dapat nating maunawaan at sampalatayanan ang biyayang ito ng Diyos. Kaya pagkatapos nating maligtas, sinasabi sa atin ng Biblia na hindi na tayo sa ating mga sarili, kundi sa Panginoon. Tayo ay hindi na sa ating mga sarili. Tayo ay sa Panginoon. Kung titingnan natin sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20, at kayo ay hindi na sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Sinasabi na ang ating katawan ay hindi na sa atin. Kung hindi na to sa atin, kung kayong kanino ito? Binili ito ng Panginoon sa isang malaking halaga. Binili niya tayo sa pamagitan ng mahalagang dugo na dumanak nung siya ay namatay para sa atin. Kaya kapag sinabi na kayo ay hindi na sa inyong sarili, kayo'y binili sa isang halaga, ibig sabihin dahil sa tayo ay binili niya sa isang malaking halaga, tayo ay sa Panginoon, tayo ay pag-aari ng Diyos. Dapat nating pag-isipan ng mabuti ang patungkol sa pagmamay-ari. Yung taong hindi alam kung ano ang kanyang pag-aari at ang pag-aari ng iba ay isang magnanakaw na iniisip kung ano ang sa iyo ay sa akin at kung ano ang sa akin ay sa akin lang. Ngayon man, kailangan nating maunawaan na ang lahat ng meron tayo ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Isipin natin ang napakalaking halaga ng kanyang ibinayad, hindi lamang upang tubusin ang isang makasalanan na nakatakdang mapunta sa impyerno, kundi ang bilhin din tayo ng lubusan. Kaya nga sinasabi na kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi lamang upang iligtas tayo, ang Panginoon ay kasama natin ngayon at namamahala sa ating natitirang buhay. Kaya nga ang layunin ng ating buhay ay para mabuhay sa kalwalhatian ng Diyos. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Sa mga salitang ito ay dapat nating masabi na amen, na walang kahit kaunting pag-aalinlangan sa ating mga puso. Ang salitang amen ay parehas na pagsabing ito ay totoo o di kaya ay mangyari nawa. Ito ay nangangahulugang lubos na pagsang-ayon. Sa kasunod nito, sapagkat dahil nito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Siya ay namatay para sa ating kapakanan upang tayo ay iligtas, at muling nabuhay upang bigyan tayo ng walang hanggang buhay at pag-asa. Ang Panginoon ay namatay upang iligtas ako at muling nabuhay upang bigyan ako ng walang hanggang buhay at pag-asa. Dahil sa ako'y may direktang ugnayan sa kanyang biyaya at buhay, ako ay hindi na sa aking sarili. Ako ay sa Panginoon. Ako ay sa Panginoon. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Sa Chinese character, yung salitang Panginoon ay nangangahulugang may-ari o amo. Tumutukoy din ito sa hari o may mataas na kapangyarihan. Para sa atin, ang Panginoon ang may-ari ng ating buhay. May sapat at matibay na dahilan kung bakit dapat tayong mabuhay at mamatay para sa Panginoon. Pag-isipan natin ito at tignan natin doon sa 2 Korinto chapter 5. 2 Korinto chapter 5 verse 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin.
Ang Diyos ay pag-ibig. Nung tayo ay mga makasalanan pa at patungo sa paghukom at sa pagkawasa, siya ay nahabag sa atin. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Ang dakilang pag-ibig na ito na hindi kayang abutin ng ating kaisipan, isang nakamamanghang pag-ibig. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay para sa isang katulad ko na makasalanan. Ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo upang bilhin ako sa halaga ng kanyang sariling buhay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kaya ang isang tao, si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao at ang lahat ng mga tao ay tumutukoy sa bawat isa na nasa sanlibutan. Sa Juan chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Siya mismo ang nagpasan ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Kasama din dito ang aking kasalanan maging ang sa inyo. Sa unang Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay doon sa krus at dumanak ang kanyang dugo para sa mga taong nasa sanlibutan na hindi pa sumasampalataya. Maraming tao ang hindi nakaunawa ng katotohanan ito. Ngunit ating naunawaan ang biyayang ito at tayo ay sumampalataya. Gaya ng nasusulat, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesus ay ang aking kamatayan. Ako ay isang makasalanan na nararapat mamatay, ngunit ako ay namatay na dahil si Jesus ang namatay para sa aking kapakanan. Siya ay namatay para sa lahat, ay nangangahulugang ang Panginoon ang namatay sa halip na tayo. Ang mga nabubuhay, tayo yung buhay dahil sa kanyang kamatayan. Tayo ay naligtas. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang layunin ng ating kaligtasan ay hindi lamang upang sagipin tayo mula sa walang hanggang pagkawasak. Tayo na mga ligtas na ngayon ay mga buhay ay pinagkalooban ng bagong buhay dahil ang Panginoon ay namatay para sa ating kapakanan. Paano nga natin masusuklian ang ganito kadakilang biyaya sa ating natitirang buhay? Paano nga natin malilimutan kahit na sa sandaling panahon ang ganito kamanghamanghang biyaya? Ang dahilan kung bakit tayo ay iniligtas ng Panginoon ay upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanyang sarili. Ibig sabihin na silang mga naligtas ay hindi na dapat mabuhay pa para sa kanilang mga sarili, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sinasabi ng kasulatan na siya ay namatay para sa atin upang tayo din naman ay mabuhay para sa kanya na namatay at muling nabuhay para sa ating kapakanan. Hindi dapat nating kalimutan ang layunin ng kanyang pagliligtas sa atin. Awit 116 verse 12, "Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Upang iligtas ako sa isang makasalanan, sinugo niya si Jesus, ang tagapaglikha, kapantay mismo ng Diyos dito sa mundo sa anyo ng tao. Nabuhay siya bilang tao sa loob ng 30 taon na tiniis ang bawat paghihirap at pagdurusa. Pagkatapos sa loob ng 3 at kalahati, naglakbay siya sa buong lupain ng Israel. Bumuhay ng patay, nilinis ang mga ketungin, binuksan ang paningin ng mga bulag at ipinahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At habang tinitiis ang lahat ng uri ng pagdurusa, dinala siya kay Pilato ng sambahayan ni Israel at ng mga reliyosong pinuno upang ipako sa krus. Siya na walang kasalanan ay namatay doon sa krus para sa ating kapakanan.
Ang krus ay itinuturing na pinakamatinding anyo ng kahihiyan at paghihirap na maaring maranasan ng tao. Ngunit ang bugtong na anak ng Diyos na kapantay ng Diyos ay dinala doon na parang isang kriminal sa isang hamak na kalagayan at nagtiis ng sari-saring pag-aalipusta. Yung mga Romanong sundalo ay dinuruan siya sa kanyang mukha, pinagsasampal, hinampas ang kanyang ulo ng pamalo at ginawang tampulan ng lahat ng uri ng pangungutya. Sa kabila nito, si Jesus ay nanatiling tahimik. Tulad ng sinasabi sa unang Pedro chapter 2 verse 23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Tinanggap niya ang lahat ng iyon para sa atin, upang iligtas tayo. Ngunit ang layunin ng kaligtasan ay upang ang mga naligtas, ang mga buhay, ay hindi na mamuhay para sa kanilang sarili. Ginawa niya ito upang sila ay mabuhay para sa Panginoon na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ibinigay niya ang ganito kadakilang sakripisyo upang tayo ay iligtas. Upang ang mga ligtas ay hindi na mabuhay pa para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Subalit, hindi nila ganap na nauunawaan kahit sila ay naligtas na. Patuloy pa rin silang nabubuhay para sa kanilang sarili at hindi para sa Diyos. Kung nabubuhay ka para sa sarili mo at namamatay ka para sa sarili mo, kung gayon, ikaw ay nabubuhay na lumalabag sa layunin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ngayon, hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sarili, kundi nabubuhay tayo para sa Diyos. Pero kung nabubuhay tayo para sa ating sarili, ito'y walang kinalaman sa Diyos. At ang mabuhay para sa ating mga sarili, lahat ng uri ng paggawa at paghihirap ay para din lamang sa ating sarili. Ang mamatay ay para lang din sa atin, at pagkatapos, anong relasyon nito sa Diyos? Wala itong kinalaman sa Diyos. Kung gayon, dapat natin itong pag-isipan ng seryoso. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19, kayo ay hindi sa inyong sarili. Sinabi niya ito ng malinaw, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo'y binili sa isang halaga. Hindi lamang tayo binili sa isang malaking halaga, kundi iniligtas din naman tayo. Sinabi niya na tayo ay hindi na sa ating mga sarili, maging ang ating katawan at kaluluwa ay binili niya sa isang malaking halaga, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya naman dapat nating luwalhatiin ng Diyos sa ating katawan. Ngayon, pagkatapos ng maligtas, paulit-ulit na ipinahayag na ang natitira nating buhay ay upang suklian ang biyaya ng Diyos na sa atin ay nagligtas at mabuhay na niluluwalhati ang Diyos. Ako ay hindi na sa aking sarili. Ako ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga dun sa Galatia chapter 2 verse 20, ang ganitong mga salita ay sinabi, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Kailan ako napako sa krus? Kinuha ng Panginoon ang sumpa at ang katulan na dapat sana'y para sa akin. Inako niya ito sa kanyang sariling katawan at namatay siya bilang kapalit ko. Kaya ang kamatayan ng Panginoon ay aking kamatayan. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon, habang tayo ay nabubuhay na sa natitira nating buhay, ang ibig sabihin ng hindi na ako ang nabubuhay ay matapos tayong maligtas, ang Panginoong nasa loob natin ang siyang may-ari at namamahala sa ating buhay. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoong nagligtas sa akin ay hindi malayo, kundi siya ay nasa loob natin. The Lord is always in me, and I am in the Lord. Isang mahiwagang lihim ito.
Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Na nabubuhay na nakabalot sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sariling dahil sa akin. Nang tayo ay maligtas, naunawaan din natin ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pamumuhay matapos maligtas ay pamumuhay din sa pananampalataya sa Panginoong nasa loob natin. Ang Panginoon ay buhay sa loob ko at hindi lamang niya ako binibigyan ng bagong buhay, kundi siya na ngayon ang Panginoon ng aking buhay. Dahil ang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang ang naligtas ay mamuhay para sa Panginoon. Ang layunin ng aking buhay ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa Panginoon. Ang Panginoon ang siyang Panginoon ng aking buhay. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Mga kapatid, ang tunay na kamangha-manghang bagay ay ang Panginoon ay nasa loob na natin ngayon. Siya ay nasa atin na sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng muling nabuhay na Panginoon. Tinubos ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at nang siya ay muling nabuhay, ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay na muling pagkabuhay. Kaya ang Panginoon ang siyang Panginoon ng aking buhay. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon, hindi na natin dapat ipagsawalang bahala ang napakahalagang bagay na ito. Kaya ang Panginoon ngayon ay nananatili sa akin. At kung titignan ninyo doon sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano yung kasunod? O ano man ang inyong ginagawa. Yan. Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, tayo ay kumakain, umiinom, nabubuhay at gumagawa ng iba't ibang uring bagay. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano mang bagay na hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos ay kasalanan. Kung titingnan ninyo doon sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang lahat ng hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos ay kasalanan. Ngunit dahil namatay ang Panginoon bilang kapalit natin upang tubusin ang mga kasalanang iyon at iniligtas tayo, ang natitira nating buhay ay hindi na para sa ating sarili, kundi para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Kung tayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Iyan ang layunin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ito ang layunin ng buhay ng isang Kristiyano matapos maligtas. Dapat nating pag-isipang mabuti ito. Upang iligtas ang isang makasalanan na tulad ko, inialay ng Panginoon ang napakadakilang sakripisyong iyon. At ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay kapalit ng isang makasalanan na gaya ko. At sa pagbibigay niya sa atin ng buhay ng Panginoon, ginawa niya akong anak ng Diyos at binigyan ako ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. At ngayon, sinasabi niya sa atin na ang natitira nating buhay ay dapat ipamuhay para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Kaya hindi natin dapat kalimutan kahit isang saglit ang dakilang biyayang iyon na nagligtas sa atin. Kung titignan ninyo sa Roma 12:1 hanggang 2 na sinasabing inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiya-siya sa Diyos. Ngayon, kayong mga naligtas, inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal at kasiya-siya sa Diyos. Nakasiya-siya sa Diyos. Ang buong buhay natin, lahat ng ating sinasabi at ginagawa ay dapat gawin para sa Diyos. Ang handog na buhay ay nangangahulugang ang lahat ng ating ginagawa habang nabubuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos ay isang handog na buhay na inialay sa Kanya.
Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito sapagkat ang mundong ito ay masama at mapangalo niya. Ibig sabihin, huwag nating sundin at tularan ang mundong ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sapagkat tayong mga naligtas ay patuloy na binabago ng Diyos ang ating puso at isipan araw-araw sa pamagitan ng Kanyang salita at ng Espiritu Santo. Naligtas na tayo, ngunit nananatili pa rin ang dating kalikasan. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Patuloy tayong binabago ng Espiritu Santo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ang buhay ng isang Kristiyanong ipinanganak na muli ay hindi lamang ang makilala at maunawaan ang kalooban ng Diyos na kalugod-lugod sa Kanya, kundi ang mamuhay din ayon sa kaloobang iyon. Ngayon, ang isang bata ay naligtas na. Dapat ba siyang mamuhay para sa kanyang kagustuhan o magpakasaya na lamang? Paano mangyayari yon? Ang isang naligtas ay tumanggap ng napakadakilang biyaya. Paano niya ito malilimutan habang siya ay nabubuhay? Hindi maaari iyon. Sa unang Korinto chapter 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Dahil tayo'y binili sa napakalaking halaga, hindi na natin pag-aari ang ating katawan niya ang ating kaluluwa. Sinasabi rin na kapag ang isang tao ay nagkasala, siya ay alipin ng kasalanan. Ngunit ngayon, hindi na tayo nabubuhay para sa iba. Huwag tayong maging mga alipin ng tao. Tayo ay lingkod ni Kristo. Mula ngayon, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya tungkol sa natitira nating buhay, sinasabi sa awit 116 verse 12, anong aking isusukli sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kahit mamatay pa tayo sa 100 beses para sa Panginoon, wala pa ring paraan upang masuklian ang Kanyang biyaya. Hindi natin ito kayang masuklian ng buo. Bagamat hindi natin kayang suklian ng lubos, hindi natin dapat kalimutan ang biyayang iyon. Dapat tayong mamuhay ng isang buhay na nagpapasalamat at nagsisikap na masuklian ang Kanyang biyaya. Matapos tayong maligtas, tayo ay nabubuhay upang masuklian ang Kanyang biyaya. Ngunit, napakahina natin upang lubos na masuklian ang biyayang iyon. At ang panahong ibinigay sa atin ay napakaikli. Paano nga ba natin ganap na masusuklian ang lahat ng Kanyang biyaya? Ngayon may tiyak na ang layunin ng ating buhay ngayon ay ang mamuhay upang masuklian ang biyayang iyon. Kaya naman sa ngayon, buksan natin sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1, pagkatapos ito ng Efeso. Tama po ba? Filipos, basahin natin ang Filipos chapter 1 verse 20. Filipos chapter 1 verse 20. Basahin natin muli. Filipos chapter 1 verse 20 hanggang 21. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain ni si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo at habang siya ay nangangaral sa Roma, siya ay inaresto at bibinilanggo. Sinabi ni Apostol Pablo, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, meron siyang masidhing hangarin. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Sinabi niya ang layunin ng buhay ni Apostol Pablo ay ito, mabuhay man o mamatay, mamatay man o mabuhay, nais niyang
Si Kristo ang maluwalhati sa kanyang katawan. Kung ang kanyang pamumuhay ay magdudulot ng kalwalatian sa Panginoon, siya ay mabubuhay. At kung ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng kalwalatian sa Panginoon, siya ay mamamatay. Sinabi niya na nais niyang maluwalhati si Kristo sa kanyang katawan maging sa pamagitan ng buhay o sa kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hindi naging problema sa kanya ang mamatay. Ang mabuhay para sa Panginoon at pagkatapos ay mamatay para sa Panginoon ang pinakamalaki na karangalan. Kaya dun sa unang Korinto chapter 11 verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. Matapos maligtas si Apostol Pablo, sa buong nalalabing niyang buhay, makikita na si Kristo ay muling nahayag sa pamagitan niya. Sinabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo masabing ipakita mo sa amin ang Ama? Si Jesus ay ang Diyos na hindi nakikita na nahayag sa anyong tao. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Sa pamagitan ni Jesus, nahayag ang pag-ibig ng Diyos, na ipahayag ang salita ng Panginoon at na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbuhay sa mga patay, paglilimos sa mga kitongin, pagbukas ng mga mata ng mga bulag, pagpapatahimik ng bagyo. Paano magiging kapangyarihan ng tao ang mga ito? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa pamagitan ni Jesus at sa kanyang pagpunta hanggang sa kamatayan upang iligtas tayo, personal niyang ipinakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya si Jesus ang naging larawan at pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakita sa anyo ng tao. Pagkatapos, umalis si Jesus. Sinabi, sino ang ginamit nung umalis si Jesus? Si Apostol Pablo. Sa pamagitan ng kanyang buhay, muling nahayag si Jesus. Matapos maligtas si Apostol Pablo, ipinangaral niya ang Ebanghelyo at sa huli ay dinala sa Roma bilang isang bilanggo. Ang layunin niya sa pagpunta sa Roma ay ang ipangaral doon ng Ebanghelyo. Sinasabing sa huli ay pinugutan siya ng ulo, ngunit hanggang sa huling sandaling iyon, ang Panginoon ay muling nahayag sa pamagitan ng katawan ni Apostol Pablo. Kaya nga sa Galatia chapter 6 verse 17, sinasabi, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus ay nahayag sa pamagitan ng katawan ni Apostol Pablo. Kaya dun sa unang Korinto chapter 11 verse 1, may kumpiyansa siyang sinabi, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ang gumaya ay ang maging katulad ng isang tao. Meron tayong cake na hugis chrysanthemum o tinapay na hugis isda. Kapag hinuhubog sila sa parehong hulmahan, magiging magkatulad ang itsura nila. Habang nabubuhay si Jesus dito sa mundo, ipinakita niya ang larawan ng Diyos. Bilang tao, si Apostol Pablo ay isang taong inihayag si Jesucristo. Sinabi niya, gaya ko kay Kristo. Ginaya niya si Kristo, siya ay naging katulad ni Kristo. Maging tulad kayo sa akin. Paano nga magagawa ng isang tao na tularan ng Diyos at maging gaya ni Kristo? Ngunit sinabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Dapat na masigit tayong maging katulad ng Panginoon. Doon sa Galatia chapter 4 verse 19, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang sa mabuo ang larawan ni Kristo, ay muli akong makakaranas ng hirap ng panganganak.
Naghirap si Pablo gaya ng nanganganak nang pumunta siya sa Galacia upang ipangaral ang ebanghelyo at dalhin sila sa kaligtasan. Ngayon, para sa mga banal na naligtas ay muli siyang nakakaranas ng hirap ng panganganak. Ang isang ina ay naghihirap sa panganganak upang maisilang ang kanyang anak. At gaano kalaki ang kanyang pagtitiis sa pagpapalaki nito? Habang buhay po. Ang mga magulang ay nag-aalala sa kanila. Iniibig sila, tinutulungan nila yung kanilang mga anak sa kanilang buong buhay. Kapag mabuti ang mga magulang, gugustuhin din naman nilang maging maganon yung kanilang anak hanggang si Kristo ay mabuo sa atin. Kaya naman araw-araw ay dapat na maging higit tayong katulad ng Panginoon. Yung ating pananalita, pag-iisip at ating pagkilos ay dapat na unti-unting maging katulad ng Panginoon. Tama? Habang tayo ay nagiging higit na katulad niya, kapag dumating ang Panginoon, maging ang ating pisikal na katawan ay magiging gaya niya. Sabi sa Pilipos 3:20, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kapag dumating ang Panginoon, siya ay nagbago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ito yung sinabi, tayo ay mababago sa maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Ngunit bago ito mangyari, dapat ito na paulit-ulit na maging higit na katulad niya tayo. Kailangan nating tularan ng Panginoon paunti-unti na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ibig sabihin na dapat nating tularan ng Panginoon at dapat tayong magkaroon ng katangian ng Panginoon. Ito ang layunin ng ating kaligtasan. Kaya sa Roma chapter 6 verse 12, ginamit natin ang ating katawan o gamitin natin yung ating katawan sa kasalanan noon, ngunit ngayon, inihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay, mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Dapat nating gamitin ang ating katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos at isang handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapagahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Paano ang isang tao ay nabubuhay para sa kalooban ng Diyos ay magkakasalang muli? Mga kapatid, pakiramdam natin lahat na napakabagal nating maging katulad ng Panginoon, hindi po ba? Inisip natin, parang napakabagal. Kung titignan natin yung mga bata ngayon, ang bilis lumaki. Tama po? Yung mga maliliit na bata ay mabilis na nagiging kabataan at malapit na rin silang tumanda. Ang bilis ng buhay natin, ano po? Gayunpaman, may ilang mga Kristiyano ang mabagal na lumago kahit na 10 taon o 20 taon na silang ligtas. Dapat na mabilis tayong magbago. Tama po ba? Dahil hindi tayo katulad ng mga tao dito sa sanlibutan. Nabubuhay lamang sila para sa kanilang sariling pagnanasa. Kung paano sila mabubuhay sa kasiyahan, ginagawa nila yung bawat paraan na iyon sa kasalanan. Ngunit tayo ay nahiwalay na mula sa kanila ngayon. Kung tayo'y taga-sanlibutan, iibigin tayo kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo ay hindi taga-sanlibutan, hindi kayo pinili. Kung kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kayo'y napupuot sa inyo ang sanlibutan. Tayo ay inihiwalay. Kaya nga doon sa Mateo 5:48, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal at siya lamang ang nararapat luwalhatiin. Gayunmay, sinabi, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Hindi ito mangyayari kaagad. Dapat tayong mabuong gaya ng Diyos paunti-unti.
Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan." Kahit na sinikap ni Abraham na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi pa ito lubos na perpekto. Siya ay siyam na taon, isa na lang ang kulang. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Nang si Abraham ay naging 100 taong gulang, binigyan ng Diyos o ibinigay sa kanya ng Diyos si Isaac ayon sa ipinangako sa kanya ng Diyos. Paano kaya tayo sa ating buhay Kristiyano? Dapat nating itong pag-isipan. Ngunit, yung pagbabago sa ating buhay ay napakabagal, tama ba? Minsan, mukhang nabubuhay tayo ng mabuti para sa Panginoon. Ngunit minsan, tayo'y nahuhulog dahil sa pagnanasa ng ating laman. Ang ating buhay sa church ay ang buhay para sa kalwalhatian ng Diyos na nagligtas sa atin. Kaya nga, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ano man ang ating ginagawa, gawin dapat natin ito para sa kalwalhatian lamang ng Diyos. Lahat ng mga bagay na hindi para sa kalwalhatian ng Diyos, ito ay kasalanan. Kaya mayroong pagdurusa sa mga Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Tingnan natin Filipos, sa Filipos chapter 1. Doon sa chapter 1 ng Filipos, tingnan po natin. Filipos chapter 1, verse 29. Basahin natin sa chapter 1, verse 29 ng sabay. Filipos chapter 1, verse 29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Ang biyaya ay ibinigay sa atin alang-alang kay Kristo. Mahirap itong maunawaan agad. Ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Hindi lamang para sa atin, kundi higit sa lahat para kay Kristo. Sa Isaiah 43:25, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong kasalanan. Hindi niya sinabi na alang-alang sa iyo ay pinawi ko ang iyong kasalanan, kundi alang-alang sa akin. Kung ang lahat ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay mapupunta sa impyerno, mabibigo ang Diyos. Patungkol doon sa kasaysayan ng paglikha, kung ang lahat ng taong nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay mapupunta sa impyerno, matatalo ang Diyos kay Satanas. Nang niligtas tayo ng Diyos, ito ay naging kalwalhatian sa Kanya. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Ang kaligtasan ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang paggabay sa atin ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan ay para din sa kanyang kalwalhatian. Kaya nga sa Awit number 23, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ang paggabay sa atin ng Diyos sa daan ng katwiran ay para din sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ang ating sinasampalatayanan ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi para din magtiis alang-alang sa Kanya. Ang mga taong ligtas ay hindi lamang dapat masiyahan dahil sa kaligtasan. Dapat din tayong magdusa para sa Panginoon. Alam ba ninyo na mayroong pagdurusa para sa Panginoon? Mayroong pagdurusa na ibinigay sa atin alang-alang kay Kristo. Pagdurusa alang-alang kay Kristo. Para dito, iniligtas tayo ng Diyos. Maaari tayong mabuhay o mamatay para sa kalwalhatian ng Diyos sa ating natitirang buhay. Tingnan nga po natin. Sa Filipos chapter 3, verse 7 at 8.
Filipos chapter 3 verse 7 at 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko alang-alang sa Kanya. Tama po, tiniis ko ang kalugihan sa lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Makamit ko lamang si Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Kahit na mayroong bagay na mabuti sa akin noon, ngayon ay maaari na itong maging kapahamakan sa akin pagkatapos ng kaligtasan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Bakit po? Dahil siya ay nabuhay para kay Kristo. Mga kapatid, kung ang ating buhay Kristiyano ay para lamang sa kasaganahan dito sa mundo pagkatapos ng kaligtasan, ayos lang ba ito? Kahit na ang ating buhay ay hindi para sa Panginoon, ayos lang ba na magsaya sa kayamanan ng sanlibutan? Hindi po ito mabuti. Ang buhay Kristiyano ay ang buhay na sinusunod ang Panginoon. Kaya nga Sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang pagtanggi sa sarili ay pagbabaliwala at pagtangi sa lahat ng pagnanasa ng laman. Pagtanggi sa pagnanasa ng laman. Ang pagpasan ng krus ay tumutukoy sa mga kahirapang dumarating sa pagsunod kay Kristo. Sinabi ng Panginoon, magpasan ka ng kanyang krus araw-araw. Ibig sabihin na pagsunod sa kanyang hakbang araw-araw, anuman ang kapalit. Kaya nasabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinto 15, ako'y namamatay araw-araw. Araw-araw, tinatanggihan niya yung kanyang sarili, pinapasan ng kahirapan ng paglilingkod kay Kristo. Isang buhay na namamatay araw-araw. Ibig sabihin po nito na si Pablo na kung si Kristo ay maluluwalhati sa pamagitan ng kanyang kamatayan, bukal sa kanyang kalooban na mamatay kung kinakailangan. Doon sa verse 8, alang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, ang katwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Yung kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, ibig sabihin ay ang maranasan ang buhay na Panginoon na nasa atin habang tayo'y lumalakad sa pananampalataya at nakikibahagi sa pakikisama ng pagdurusa ni Kristo. Maharap naman tayo sa pagdurusa o anumang kahirapan kung ang Panginoon ay nasa atin, kaso kusa nating isinusuko ang lahat para sa Kanyang kapakanan. Tayo'y nabubuhay para sa Panginoon at kung kinakailangan, tayo'y maaring tawagin upang mamatay para sa Kanya. Si Apostol Pablo ay hindi lamang nagnais na mabuhay para sa Panginoon, kundi nagnais din siyang mamatay para sa Panginoon. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sinabi ni Pablo na ang mamatay ay pakinabang. Sa 1 Timoteo chapter 1, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. Sa huling sulat na ipinadala kay Timoteo na ebanghelista, ako'y ibinuhos ng tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang inuming handog ay isang pagsasakripisyo kung saan ang tubig ay lubusang ibinubuhos sa harapan ng Diyos bilang handog. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang panahon ng pag-alis sa mundong ito ay malapit na.
Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Si Apostol Pablo ay masidhing nagnanais na pumunta na agad sa harapan ng Panginoon at makibahagi sa kanyang kalwalhatian. Nang ako'y pumunta doon sa Roma, nakita ko ang bilangguan sa ilalim kung saan ikinulong si Pablo. Napakadilim at puno ng mga daga at lumot. May mga pagtatala ng pagkatapos ilabas si Pablo, siya'y pinugutan ng ulo. Sinabi ng ilan na ang kanyang ulo ay nahulog at gumulong ng may hindi kalayuan. Binisita ko yung lugar kung saan siya naging martir. Si Apostol Pablo ay naging martir doon. Masidhing siyang ninais na makasama na ang Panginoon sa lalong madaling panahon. Kaya ang mabuhay ay mabuti. Nang pinugot yung kanyang ulo, gumulong ito hanggang doon. Ito po yung nangyari kay Apostol Pablo. Naging siyang martir. Masidhing niyang ninais na makasama na ang Panginoon sa lalong madaling panahon. Yung mabuhay, ito ay mabuti. Subalit sinabi niya doon sa Filipos chapter 1 verse 21, ang mamatay ay pakinabang. Isang hindi makakalimutang pahayag. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hindi ibig sabihin na lahat ng mananampalataya ay nagnanais sa pagpapakita ng Panginoon ay agad na matatanggap ang korona ng kalwalhatian. Kundi itinuturo nito ang lahat ng nagnanais sa pagpapakita ng Panginoon ay dapat na mabuhay sa gayong paraan at masidhing naisin na pumasok sa kanyang kalwalhatian. Merong isang himno. Sabi doon, I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou might ransom be. Alam niyo po ba itong himnong ito? Meron din naman po na isang konde na si Zinzendorf. Di ba alam niyo po ito? Yung konde ay isang nagmamay-ari ng malaking lupain at pinamamahalaan ng ito. Siya'y naligtas, subalit pagkatapos niyang maligtas, tila hindi niya masyadong pinag-isipan kung paano mabubuhay para sa Panginoon. Doon sa isang German museum, merong larawan ni Jesus na nakasuot ng koronang tinik, pagdurusa at kamatayan sa krus. Sa baba ng larawan, merong nakasulat na, ginawa ko ang lahat na ito para sa iyo, ano naman ang ginagawa mo para sa akin? Nakasulat din ito ng ganito, ano ang ginawa mo para sa akin? Sa ibang salita, ano ang ginagawa mo para sa akin? Sinabi ni Conde Zinzendorf ay sinasabi na hindi siya nakagalaw sa harapan ng larawan, siya'y bumagsak at lumuhod at umiyak ng matagal. Bago siya tumayo, siya inangako sa Panginoon, sa aking natitirang buhay, mabubuhay na lamang ako para sa Panginoon na nagligtas sa akin. Paglaon, nakatagpo siya ng isang kilalang evangelist mula sa Inglaterra na si John Wesley. Inukol ni Zinzendorf ang lahat ng kanyang kayamanan sa gawain ng Ebanghelyo. Sa ika-18 siglo, kasama ang mga Puritans na nangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, si Zinzendorf ay makapangyarihang ginamit sa gawain ng Ebanghelyo. Noong una, hindi siya lubos na maunawaan ang tumugon sa biyaya ng Panginoon. Subalit naunawaan niya, ang Panginoon ay namatay para sa akin, sa ganun paraan, ano naman ang ginagawa ko para sa Panginoon? Tinatanong din tayo ng Diyos, anong ginagawa mo para sa akin? Doon sa 2 Korinto chapter 5 verse 9 hanggang 10, sinasabi ni Apostol Pablo, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamagitan ng buhay at sa pamagitan ng kamatayan. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ng aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo.
Bakit dapat tayong mabuhay sa gayong paraan? Dahil sinabing tayong lahat ay kailangang humarap. Kapag ang Panginoon ay muling darating, anong mangyayari? Magkakaroon ng paghukom kay Kristo. Kapag darating ang Panginoon doon sa Mateo chapter 16 at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Pagkatapos maligtas mula ng araw na iyon hanggang sa tayo'y tumayo sa harapan ng Panginoon, tayo'y magbibigay sulit sa kung paano tayo nabuhay. Ayos lang ba sa inyo iyon? Ayos lang? Kapag dumating na ang Panginoon, huwag lamang nating isipin ang muling pagkabuhay ng mga patay at pagbabago ng mga buhay na agawin upang salubungin siya. Kundi dapat din tayong tumayo sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ay mahayag kung paano tayo nabuhay mula sa araw ng maligtas hanggang sa araw na makatagpo natin siya. Lahat iyon ay mahayag. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan. Ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang pagkabigo mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Ang mabuhay ayon sa Espiritu Santo ay mabuti at ang mabuhay ayon sa laman ay masama. Ang kaligtasan natin, ito'y parehas lang. Natanggap natin ang parehas na biyaya ng Diyos. Subalit kapag bumalik na ang Panginoon, kung paanong nabuhay ang isang tao pagkatapos niyang maligtas, ay magkakaiba sa bawat isa. Kagaya ng sinabi ng Apokalipsis chapter 22 verse 12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang Panginoon ay may gantimpala na ibibigay sa bawat tao kapag siya'y dumating na, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Eksakto niyang gagantihan kung paano tayo namuhay. Ang gantimpalang ito ay hindi isang mabilis na palakpakan at pagbibigay ng munting tropeyo. Ito'y kaluwalhatian. Kaluwalhatian po. Walang hanggang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng bawat isa ay magkakaiba. Merong kaluwalhatian ng araw, yung iba naman ay sa buwan, at ang iba naman ang kaluwalhatian ng bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Si Apostol Pablo ay may sariling kaluwalhatian. Si Pedro din. Gayon din, may kaluwalhatian din si Esteban, yung diyakan nung pinagbabato hanggang sa mamatay habang ipinapangaral ang salita. Iyon ay tiyak ding iba. Hindi lamang ito parang nakapasa. Kung ang Panginoon ay babalik na sa araw ding ito, tayong lahat ay tatayo sa kanyang harapan at tahatulan ayon sa ating ginawa. Ayos lang ba yun sa inyo? Tayo'y nabubuhay para rito. Ang Panginoon ay may malinaw na layunin sa pagliligtas sa atin. Ang mga naligtas ay may layunin kung paano mabuhay sa kanilang natitirang buhay. Pwede ba tayong kumain lamang ng maayos at mabuhay ng komportable? Lubos na kabaligtaran ng layunin niyon. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung paanong natanggap natin ang ganitong biyaya, paano natin tatanggihan ang pamumuhay na sa ating natitirang buhay para sa Panginoon? Hindi natin magawa. Anong ibig sabihin ng praktikal na mabuhay para sa Panginoon? Ibig sabihin ay isang buhay na sumusunod sa kanyang salita. Tingnan nga po natin saglit sa John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21, Juan. Basahin natin from verse 21. Basahin natin ng sabay-sabay. Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya.
Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Hindi ba tayo minahal ng Panginoon? Jesus loves me and I know I love Him. Love brought Him down my poor soul to redeem. Yes, it was love made Him die on the tree. Oh, I'm certain that Jesus loves me. Ang Panginoon na nagmahal sa akin at namatay sa krus para sa akin. Mahal niya tayo, hindi ba? Bilang resulta ng pagtanggap sa pag-ibig na ito, minahal din natin ang Panginoon. Minamahal din natin ang Panginoon. Hanggang ngayon. Ngunit sinabi ni Jesus, siyang meron ng aking utos ay tinutupad ang mga ito ay siyang nagmamahal sa akin. Ang pagmamahal sa Panginoon ay hindi lamang sa salita. Ito ay pagtutupad sa salita ng Panginoon. Dito may papakita ang tunay nating siyang minamahal. At sinabi rin na ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siyang mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya at ang nagmamahal sa akin ay mananatili mamahalin ng aking Ama. Kung minamahal natin si Jesus, higit tayong minamahal ng Diyos. Pantay-pantay yung pagmamahal ng magulang sa lahat ng kaniyang anak. Gayunpaman, kung maraming anak, may mga masunurin at nagbibigay ng kagalakan sa kanilang mga magulang, mayroon din na mga pasaway. Pare-pareho silang mga anak, ngunit may mga anak na nagbibigay ng kagalakan sa kanilang mga magulang at mayroon ding hindi. Sa palagay ninyo, sino ang masigit na bibigyan ng magulang? Masigit din ang bibigyan yung anak na nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Sa Malakias chapter 3, sinasabing, kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ang pag-ibig na ito ay ang ikalawang uri ng pag-ibig pagdating sa kaligtasan. Minahal niya ang lahat ng pantay-pantay. Gayunpaman, mula sa puntong ito, higit na inibig ng Diyos ang mga sumusunod sa mga salita ng Panginoon. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Mas iniibig din sila ni Jesus. Hindi lamang niya sila inibig, kundi mas ipinahayag din niya ang kanyang sarili sa kanila. Matapos tayong maligtas, maaring magmukhang magkakatulad ang ating buhay Kristiyano sa panlabas, ngunit ang katotohanan ay magkakaiba ito sa bawat tao. Inibig ng Panginoon ang umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga salita, ang mga tumutupad sa Kanyang utos. Nang sabihin niyang, ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya, ibig sabihin nito ay patuloy niyang pinahihintulutan ang taong iyon na higit pang makilala si Jesus. Sa buhay Kristiyano, merong mga tao na umiibig sa Panginoon. Meron din namang may malalim na pakikisama sa Kanya at unti-unting may nakikilala siyang ng higit at higit pa at meron din namang taong hindi. Pagkatapos maipanganak na muli, iyon na ba talaga ang lahat? Basta makarating na lamang sa church para umawit ng himno, manalangin, bumati sa isa't isa, gumawa lamang ng sapat upang mapanatili ang anyo ng pagiging mananampalataya at marahil nagbigay ng kaunting handog. Iyon na ba yun? May nais ang Panginoon na higit na dakila kaysa riyan. Nais niyang ibigin natin siya at sundin ang kanyang salita. Doon sa verse 23 at 24, John chapter 14, verse 23 at 24. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang iyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Kung yung isang tao ay nagmamahal sa akin, ay tutuparin niya ang aking salita. Para sa mga Kristiyanong ipinanganak na muli, ang pagsasabing iniibig natin ng Panginoon ay nangangahulugan tunay nating sinusunod ang kanyang mga salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama. Dito, muling itong binanggit. Inulit ito rito na higit na iniibig ng Ama ang mga tumutupad sa mga salita ng Panginoon.
Ang mga taong nagmamahalan ay nais mamuhay ng magkakasama sa napakahabang panahon, hindi po ba? Ano nga ba ang langit? Ito ay isang lugar na inihanda ng Panginoon hindi lamang para sa mga naligtas kundi para rin sa mga umiibig sa Kanya upang sila ay mamuhay na kasama niya sa magpakailanman. At kami ay lalapit sa Kanya. Sa Kanya. Iyan ay para sa mga nagmamahal sa Panginoon at kami ay gagawa ng tahanang kasama siya. Ibig sabihin, siya ay maninirahan kasama natin magpakailanman. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Malinaw niyang sinabi na ang mga hindi sumusunod sa mga salita ng Panginoon ay hindi umiibig sa Kanya. Iniibig natin ang Panginoon. Kaya naman, ang mamuhay para sa Panginoon ay nangangahulugang pagsunod sa Kanyang mga salita. Ito mismo ang layunin ng ating buhay matapos tayong maligtas. Kung paano niya mabibigyan kasiyahan ng Panginoon, mamuhay para sa Panginoon, iyan ang layunin ng ating buhay. Pagkatapos mabuhay muli ng Panginoon, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad sa tabi ng dagat Galilea. Kung titingnan ninyo ang Juan chapter 21, hinayaan niya ang mga alagad na makahuli ng 153 na malalaking isda. Nang makaahon sila sa dalampasigan, nakita nila yung Panginoon ay nagpapabaga na ng apoy roon at may isang isdang nakalagay dito at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halika kayo, mag-almusal." Ang muling nabuhay na Panginoon ay naghanda ng isang buong pagkain para sa kanyang mga alagad. Ang agahan ay inihanda ng Panginoon. Sabay-sabay na kinain ng mga alagad ang isda at ang tinapay kasama ng muling nabuhay na Panginoon. Ang isda ay tumutukoy sa mga naligtas na banal at ang tinapay ay tumutukoy sa Panginoon na siyang tinapay ng buhay. Kumain, uminom at nakipag-isa sa Panginoon, isipin ninyo ang tagpong ito sa tabi ng dagat ng Galilea, ang mismong lugar kung saan unang tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Siguro kung may pintor sa inyo, subukan ninyong ipinta ang tagpong ito. Napakaganda. Sa palagay ko, iyon ay magiging napakaganda. Sa lugar kung saan sila naligtas, muli nilang inihagis ang lambat ayon sa salita ng Panginoon at nakahuli ng 153 na malalaking isda. At nang umahon sila sa burol, yung Panginoong Hesus ay nagpapabaga ng apoy at naghanda ng tinapay at isda. At sila ay kumain ng huling agahan na inihanda ng Panginoon. Hindi ba napakagandang tanawin niyon? Pagkatapos nilang mag-agahan, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Ang orihinal na pangalan ni Pedro ay Simon at ang pangalan ng ama ni Pedro ay Juan. "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Dahil bago dakpin si Jesus, ipinagmalaki niya na kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako'y kailanman hindi tatalikod. Marahil naisip ng mga alagad, parang siya lamang ang nagmamahal kay Jesus. Lahat sila ay tumakas, ngunit siya ay hindi tumakas at sumunod sa kanya. Siya ay sumunod sa kanya sa malayo at nagsabing, "Hindi ba ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito?" Sinabi niya, "Hindi." Di nagtagal, may isang babae ang nagtanong, nakita ko ang lalaking ito na sumusunod kay Jesus. Siya talaga ay alagad ni Jesus." Kaya sinabi niya, "Babae, hindi ko siya nakikilala." Sa ikatlong pagkakataon, sinabi rin niya, "Hindi ko rin siya kilala." Hindi. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo na ngayon sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, nang makalawa ay ikakatuwa mo ako ng 3 ulit." Tumilaok ang manok ng 2 beses. Tiktilaok sa madaling araw. Ano ang ginawa ni Pedro nang marinig niya ang tilaok na manok? Lumabas siya at umiyak.
Umiyak siya kasabay ng manok. Umiyak lang siya. Kaya sa tuwing tumitilaw ang manok, marahil ay umiiyak si Pedro pagkatapos noon. Marahil ay hindi rin siya kumain ng manok sa buong buhay niya. Ngunit ang muling nabuhay na Jesus ay tinanong si Pedro, ano ang nangyari? Sinabi mo na higit mo akong minamahal kaysa sa mga ito o kaysa sa iba. Ano yung nangyari? At sinabi niya sa kanya, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga bagay na ito? Sinabi niya sa kanya, opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Buong pagpapakumbaba na inamin ni Pedro ang kanyang pagkakamali at sinabi, ngayon tunay na kitang iniibig, Panginoon. Sa sandaling makita niya ang muling nabuhay na Jesus, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Lubusan siyang naniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. 3 beses niyang tinanong ang parehong tanong at 3 beses ding sumagot si Pedro, nalalaman mo na minamahal kita. Hindi lamang ito para kay Pedro. Ganon din naman yung gaano kamahal ang iglesia ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan at gaano tayo katapat na maglilingkod sa iglesia. Ang umibig sa Panginoon ay magagawa ito. Inibig po ba niyo ang Panginoon? Opo, kung tunay ninyo siyang iniibig, pakainin mo ang aking mga kordero. Alagaan mo ang aking tupa. Hindi iyan salita para lamang sa mga natatanging tao tulad ni Pedro at Pablo, kundi para sa ating lahat. Kung iniibig mo ang Panginoon, iniibig mo rin ang iglesia ng Panginoon. Kung iniibig mo ang Panginoon, tutulungan mo ang mga kapatid. Doon nga sa Juan chapter 13 verse 34, tignan natin po, doon sa Juan chapter 13, verse 34 at 35. Basahin natin ng sabay-sabay. Juan chapter 13, verse 34 hanggang 35. Basahin natin ng sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Nagbigay si Jesus ng bagong utos sa mga alagad na sinasabing, kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Bakit niya ito tinawag na bagong utos? Ano ang lumang utos? Ito yung 10 utos. Ang pinakadiwa ng 10 utos ay pag-ibig. Kung pagsasamahin ng 10 utos, ito yung ibig sabihin nito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kasama ang lahat ng ito sa 10 utos. Ngunit, meron bang sino man na makapagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas at magmahal sa kanyang kapwa ng gaya ng kanyang sarili? Wala po. Binigay ito nang tayo ay hindi paligtas. Para sa mga naligtas, ito ngayon ay ang bagong utos. Kung paanong minahal ko kayo. Dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Sa mga nakakaalam ng pag-ibig na ito, ang ibigin ng mga kapatid hanggang sa punto na maialay natin ang ating buhay ay ang bagong utos na ibinigay ng Panginoon. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ang lahat ng tao, ang mga tao sa sanlibutan at tahimik tayong pinagmamasdan. Nagmamasid sila sa atin ng masinsinan at nanunood. Ang mga taong ito ay nagsasabing sila ay naligtas na, sila ay born again at nagsasabing sumasampalataya sila ng tama at mabuti at sinasabing sila ay alagad ni Kristo. Ngunit totoo ba ito? Ano ang kailangan nilang makita?
Kapag ang mga taong naligtas ay iniibig ang isa't isa at sinusunod ang salita ng Diyos. Sinasabi nila, totoo kayo nga ang alagad ni Kristo. Ang kilalanin ito ay nangangahulugang sila rin ay maliligtas. Kapag ang hindi ligtas na mga tao ng sanlibutan ay titignan tayo, ano yung dapat nilang makita? Dapat ba nating ipakita yung malaking church building? Dapat ba nating ipakita yung magandang worship ritual? Hindi. Ibig sabihin na kapag nakita nila ang mga banal na iniibig ang isa't isa at iniingatan ang kautusan ng Panginoon, ay malalaman nila na ang taong iyon ay talagang born-again Christian, mga Kristiyano at mga alagad ni Kristo. Kaya kung ang mga naligtas sa mga brothers at sisters ay minamahal ang bawat isa, ito ay ang pamumuhay para sa Panginoon. Tingnan nga natin sandali doon sa unang Juan chapter 3 verse 16 hanggang 18. Unang Juan chapter 3 verse 16 hanggang 18. Dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, dito natin nakilala ang pag-ibig. At sinasabi kung saan natin naunawaan ang unang pag-ibig at kung ang mga naligtas ay iniibig ang isa't isa, kung paanong minamahal tayo ng Panginoon, sila ay nag-iibigan sa isa't isa. Kaya nararapat lamang na ibigay maging ang ating buhay para sa mga kapatid. Dapat tayong umibig hanggang sa punto ng pagbibigay ng ating buhay para sa mga kapatid. Ngunit kapag nakikita ng Panginoon ang mga brothers at sisters na nag-aaway dahil sa maliit na bagay, maaaring sabihin niya, kailan ba kayo lalago? Sa Awit 16 verse 3 sinasabi, tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Tungkol sa mga banal na nabuhay sa mundong ito, sila ang mararangal na mga tao. Sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Habang ang taong naligtas ay nabubuhay sa mundong ito, nasaan ang kanilang pinakadakilang kagalakan? Ang mga tao sa mundong ito ay mayroong mga makamundong kaibigan, mga kasamang umiinom, kasamahan sa libangan, at lahat ng mga maling pakikisama. Ngunit ang mga naligtas bilang mga born again na mga Kristiyano ay ang mga tao na iniibig ang Diyos at nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Sila ang mga pinakamarangal na tao sa mundong ito. Kapag ang mga naligtas na tao ay nagkakatipon kasama ang ibang mga banal, hindi ba ito'y lubos na kagalakan? Hindi dahil sa tayo nasisiyan sa pagkain at pag-inom. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon ng magkakasama sa kanyang pag-ibig, ipinapangaral ang ebanghelyo ng magkakasama at nabubuhay ng magkakasama para sa kanyang kalwalatian. Hindi ba napakahalaga ng mga brothers at sisters? At dun sa Hebreo chapter 10 verse 24, itinuturo ng Biblia na habang ang pagdating ng Panginoon ay papalapit na, ang mga brothers and sisters ay dapat na nag-iibigan sa isa't isa at naglilingkod sa Panginoon ng magkakasama. Basahin natin yung talatang Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, chapter 10 po, verse 24. Basahin natin ng sabay-sabay. Hebreo chapter 10, verse 24 hanggang 25. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ating isaalang-alang ang isa't isa. Lumingon nga kayo, tingnan ngayon ninyo saglit yung bawat isa. Dapat nating pangalagaan ang isa't isa. Kung meron pang maayos na pananampalataya, kung maayos ba yung kanilang kalusugan, o meron ba silang anumang problema.
kung paanong gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ang gisingin ng isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa ay hindi ang pagsasabi lamang ng, ibigin natin ng isa't isa, tara, gawin natin ito. Nangangahulugan ito ng magkusa at maging halimbawa muna na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Hindi dapat tayo tumigil sa pagtitipon. Dapat tayong madalas na magtipon. Dapat nating dalas na gawin ito. Tayo'y magkakasamang nagtitipon at nagkakaroon ng fellowship. Ang Kristiyano ay hindi na ipapamuhay ng nag-iisa. Paanong maipapamuhay ng sino man ang Kristiyanong pamumuhay ng walang kasama? Pagkatapos maligtas, inilagay tayo ng Diyos sa samahan ng mga naligtas. Kaya gisingin natin ang isa't isa sa pag-ibig, sa mabubuting gawa. Sa ibang salita, dapat nating gawin ang lahat upang magkatipon ng magkakasama. Ngayon, maraming mga bagay na sasabihin ako pero saan nga ba napunta yung lahat? Tingnan na lang nga po natin sa Mateo chapter 25 verse 40. Basahin natin Mateo chapter 25 verse 40. Mateo chapter 25 verse 40, basahin natin ang sabay-sabay. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Kapag dumating na ang Panginoon, darating siya kasama ang kanyang kaharian at sasabihin ng Panginoon, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito at ay sa akin ninyo ginawa. Nasaan yung Panginoon? Siya ay nasa kapatid. Kaya anumang ginagawa ninyo na pinakamaliit sa mga kapatid na ito ay ginagawa ninyo sa Panginoon. At sa Marcos chapter 9 verse 41, sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. Kung ang sino man ay nagbigay ng isang baso ng tubig dahil ang taong ito ay kay Kristo, tiyak na hindi mawawalan ng gantimpala. Ang Panginoon ay nagnanais na gantimpalaan tayo ayon sa ating ginawa. Kaya naman ang buhay na ipinamumuhay para sa Panginoon ay ang buhay na iniibig ang mga kapatid. Ipagpalagay natin na yung taong iyon sa kanyang huling habilin ay nagsabing, pakiusap, alagaan mo ang aking mga anak. Pakiusap, alagaan mo ang aking pamilya. Pakiusap, alagaan mo ang aking mga anak. Kung nakatanggap ka ng kabutihan mula sa taong iyon, kung gayon, susuklian mo ito ng kabutihan sa kanyang pamilya, hindi po ba? Gagawin mo ang iyong makakaya. Pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon, sinasabi niyang ibahagi natin ang biyayang ating natanggap mula sa Kanya sa mga brothers at sisters. Kaya dapat nating suklian ang ating mga kapatid ng dakilang biyaya at pag-ibig na ating natanggap mula sa Panginoon. Ang Panginoon ay nasa mga kapatid. Kaya ang pagpapakita ng biyaya sa kanila ay katulad ng paggawa nito sa Panginoon. Sa ating natitirang buhay, dapat tayong mabuhay para sa Panginoon. Gayon din ang pangangaral ng Ebanghelyo upang ang mga kaluluwa na patungo sa impyerno ay maligtas at gayon din para sa Panginoon. Ito ay gawain para sa Panginoon. Kapag maraming kaluluwa ang naliligtas sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at biyaya na isinagawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan, doon sa krus, ang Diyos ay lubos na nagagalak. Ngayon po, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin kahit nung kami ay malayo pa sa iyo at namumuhay sa kasalanan, una mo kaming inibig. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo upang iligtas kami. Salamat po dahil siya ang umako ng parusang nararapat sa amin at sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo, pinatawad mo ang aming mga kasalanan at binigyan mo kami ng kaligtasan bilang kaloob ng iyong biyaya. Salamat din po
sa iyong patuloy na paggabay sa aming buhay. Tulungan mo kaming mahalin ang Panginoon at mamuhay para sa Kanya sa bawat araw. Gabayan mo kami upang magawa namin ang iyong kalooban at makapagbigay luwalhati sa iyong pangalan. Nawa patuloy mo kaming pangunahan at samahan kami ng banal na Espiritu upang manatili kaming tapat sa iyo sa buong buhay namin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.